now proceed with the ceremonial handover of approval letters for financial assistance to LGUs. This ceremonial handover symbolizes the national government's strong partnership with our local government units and our shared commitment in delivering programs and services to our people and communities effectively and efficiently. May we invite the President, assisted by Acting Executive Secretary Ralph G. Recto and DBM Acting Secretary Rolando U. Toledo, to lead the ceremonial handover. May we also call on stage the officers of the Leagues of the Philippines. Governor Daquila Carlo E. Cua, President of Union of Local Authorities of the Philippines. Governor Reynaldo S. Tamayo Jr., President of League of Provinces of the Philippines. Governor Francisco Javier M. Zamora, President of the League of Cities of the Philippines. Mayor of... Again, Mayor Francisco Javier M. Zamora, President of the League of Cities of the Philippines. Mayor Maria Josefina Joy G. Belmonte, National Chairperson of the League of Cities of the Philippines. And Mayor Faustino A. D. V, President of the League of Municipalities of the Philippines. Thank you, Mr. President. May we request the President to kindly remain on stage for the presentation of the League's Manifesto of Support to the President. May we also request Governor Tamayo, Mayor Zamora, Mayor D, and Governor Cua to remain on stage and present the Manifesto of Support to the President. This manifesto reflects the unity and fortified commitment of our local government leaders across the country in advancing the goals of LGSF-FA program. It is a clear affirmation that national and local governments are working hand in hand to deliver responsive, inclusive, and people-centered governance. Thank you, Leagues of the Philippines officers. At this point, may we call on Acting Executive Secretary Ralph G. Recto to introduce our keynote speaker. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, Ferdinand R. Marcos, Jr. Thank you to our Executive Secretary, Secretary Ralph Recto. Please take your seat. For your kind introduction, members of the Cabinet who are here with us today, of course, the officers and members of the League of Provinces, League of Cities, League of Municipalities of the Philippines, the civil society organizations who are our partners in development, my fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. Good morning. Today, this administration launches Sa Bagong Pilipinas, Bawat Bayan Makikinabang, an initiative anchored on the principle that our local government must be empowered to respond to the needs of the people. Bilang local chief executive, kayo ang unang nakakaramdam ng problema at unang nakakarinig ng mga hinaing. Dahil kayo ang nakakaalam ng tunay na kalagayan sa inyong komunidad, sa inyo nagsisimula ang pagbabago. For more than 3 decades,
the Local Government Support Fund, or LGSF, aside from the national tax allocation, has served as the bridge between national and government and local community, national and local government and local communities. Ang mga proyektong pinondohan ng LGSF ay agarang naghatid ng suporta at ginhawa sa ating mga kababayan. Ilan sa mga ito, ang pagsemento ng Farm to Market Road, halimbawa sa Barangay Putlan, sa Nueva Ecija, ang pagsasagawa ng school building sa Kamuning Elementary School, sa Kamsur. Nakapaghatid din tayo ng kuryente gamit ang renewable energy sa Barangay Sayon at sa Agusan del Sur. At napaayos natin ang Gigagwit waterways system sa Surigao del Norte. However, in the past, it worked mainly as, shall we say, a demand-driven system. Inilalabas lamang ang pondo kapag ang lokal na pamahalaan ay nakapag-submit ng lahat ng requirement para sa panukalang proyekto. Hindi maikaila na minsan mahirap at mabagal ang proseso, kung minsan pa nawawala yung request, lalo na sa mga maliliit at malalayong mga LGU. Nakakagulat, nawawala yung request. Bakit kaya yun? Kaya inutos ko at natutukan ang mga problemang ito. Nagsagawa tayo ng malawakang konsultasyon kasama ang Union of Local, ang ULAP, the League of Municipalities of the Philippines, League of Cities ng buong Pilipinas, upang tukuyin kung anong mga hakbang ang kailangan natin gawin. Una, tinaasan natin na mahigit 34 na bilyong piso ang ating LGSF para sa 2026. Kaya sa kabuuan nito, umabot na ang pondong yan sa halos 58 bilyong piso. Pinakamataas sa buong kasaysayan ng LGSF. Bukod pa riyan, pinabilis at pinadiretso na natin ang pagdating ng LGFF sa bawat lokal na pamahalaan. Ginawa namin to dahil sa pagkilala na ang pangangailangan ng tao, gaano man kaliit o gaano kalaki, ay hindi pa nag-aantay pa. Upang matiyat na ang bawat sentimo ng pondo ay malinaw ang direksyon, nagtakda tayo ng mga prioridad na programa na magpapalakas ng ating mga sektor. Sa usaping pagkain, mula sa LGSF, mamamahagi tayo na 60 kilong bigas sa higit 5 milyong pamilyang Pilipino. Makakatanggap ang bawat pamilya ng 10 kilong bigas sa loob ng 6 na buwan kada taon. Sa tulong na ito, may ihahin na sa hapag ang bawat pamilyang Pilipino. Mas magiging maayos ang nutrition ng ating mga kabataan at kahit papano'y gagaan ang gastusin sa araw-araw. Popondohin din natin ang pagtatayo ng mga ospital at health station. Sisikapin na magdagdag ng mga medical equipment upang maging mas abot kamay ang serbisyong medikal. Inaasahan nating mababawasan ang pag-aalala ng mga Pilipino sa kanilang kalusugan. Kailangan na rin nating paigtingin ang ating paghahanda laban sa mga sakuna na pinalala ng climate change. Bibigyan natin ng suporta ang ating mga kababayan upang magkaroon ng multipurpose hall, sports facilities, iba pang mga pasilidad na maaaring magamit bilang evacuation center. At iba na ang disenyo nito upang kaya na kahit na gaano kalakas ang bagyo o lindol na dumating sa atin. Magsisilbi ito na lugar para sa pagkatuto, pagsasanay ng mga atleta, ligtas na mga masisilungan tuwing may sakuna. Susuportahin din natin ang pagsasagawa ng Farm to Market Road at Local Road Network upang mapabilis ang galaw ng mga produkto, ng serbisyo at ng mga mamamayan. Makakatulong ito upang bumaba ang presyo ng mga bilihin at tumaas naman ang kita ng mga nagsasaka. At patuloy din natin isinasaayos ang mga water supply system at electrification project. Mababawasan ito ang pangamba ng ating mga kababayan
kung saan kukuha ng malinis na tubig, o kaya naman kung ligtas ba ang kanilang komunidad pagkagabi. Bahagi ng LGSF na mas malawak nating layunin na isulong ang bagong Pilipinas kung saan ang pag-unlad ay nararamdaman sa bawat rehiyon at bawat komunidad. Ngayon 2026, nai-release na ang humigit kumulang 1.19 trillion pesos na national tax allotment para sa mga LGU. Mas mataas ito ng higit 15% kumpara ng 2025. Ibig sabihin, mas kaya na ngayon ng ating mga LGU na pondohan ang mga programang kailangan ng kanilang nasasakupan. Mamayang hapon, sasaksayan din natin ang isa pang resulta ng pagtutulungan ng pambansa at lokal na pamahalaan. Sa kasunduong ito, mas mapapabilis ang pagpapatayo ng mga silid-aralan ng ating mga komunidad. Nauna nang lumagda ang mga gobernador noong February 11. Ngayon naman, mga city mayor. Maisa sa katuparan lamang ang ating mga hangarin kung patuloy ang ating pagkakaisa at ang ating koordinasyon. Patuloy din nating ipinakita ang tunay na diwa ng pagiging lingkod bayan. May kakayahan, may integridad, at may malasakit sa kapwa. Ngunit ang diwa na ito ay hindi lamang para sa mga halal na opisyal. Ito ay dapat taglay sa bawat Pilipino. Kaya't umaasa ako na magiging bahagi ang lahat ng sama-samang pagsisikap para sa mas progresibo, mas maunlad at mas makatarungang lipunan. Hinihikayat ko ang lahat na makilahot upang ang mga proyekto sa inyong komunidad at maging katuwang ng pamahalaan sa pagtiyak na ang pondo ay napapakinabangan ng bawat mamamayan. Sama-sama nating itatag ang bagong Pilipinas na mas handa sa hamon, mas bukas sa oportunidad, mas maunlad para sa mga susunod na henerasyon. Maraming salamat sa inyo at mabuhay kayong lahat. Thank you, Mr. President. And now, may we request the President, joined by Acting Executive Secretary Ralph G. Recto and DBM Acting Secretary Rolando U. Toledo, to kindly grant us a photo opportunity. First, may we call the League of Municipalities of the Philippines. Again, may we call on the League of Municipalities of the Philippines.